Hello mga ka-Wonderham! Ang video natin ngayon ay Learning Task 2 ng Grade 10 tungkol sa factorial. So, meron tayong letter A at letter B na gagawin. Iniba ko lang uli ng konti yung mga given para naman hindi lang basta kopya. Pero similar naman. Iba pero similar. Para may idea kayo kung paano sagutin ang inyong learning task. Similar, Ate Ham, ibig sabihin parehas pero iba yung mga number. Okay. Iniba ko lang ng konti, sinipag na naman ako mag-iba ng given. Pag sinisipag ako, iniiba ko eh. So, simulan na natin. Letter A, evaluate each factorial notation. By the way, disclaimer nga pala, hindi po ako teacher. Maaaring magkamali ako, pero tuturo ko lang sa inyo kung paano ko sasagutin yung mga ganitong klaseng tanong. So, number 1, 7 factorial. Ibig sabihin ng factorial, itong number, 7, tatimes mo siya sa lahat ng mga number pababa niya. 7 times 6 times 5 times 4 times 3 times 2 hanggang 1. So, ganun lang kadali. Equals, kuhanin ko pala yung calculator ko. Dito na lang, masarili ko dito eh. So, ang 7 factorial ay, kapag pinag-times mo yan lahat, 5,040. So, double check nyo na lang po. Baka mali yung calculator ko. Pero basta ganyan yan. 7 times 6 times 5 times 4 times 3 times 2 times 1. So, paano naman kapag ganito? 8 plus 3 factorial. So, nasa loob ng parenthesis yung 8 plus 3 bago yung factorial. Ibig sabihin, pagpa-plusin mo muna yung nasa loob. 8 plus 3 is equal to 11. So, 11 factorial. So, ganun ulit. 11 times 10 times 9 times 8 times 7 times 6 times 5 times 4 times 3 times 2 times 1. So, ang 11 factorial ay wow, 39,916,800. So, paano naman to number 3? 5 factorial times 4 minus 2 factorial. So, lagi uunahin nyo nasa loob ng parenthesis. So, 4 minus 2 is equal to 2. So, sulat muna natin ulit. 5 factorial times 2 factorial. So, itong 2 yung 4 minus 2. Sinimplify mo muna. So, ang mangyayari ay itong 5 factorial 5 times 4 times 3 times 2 times 1 times mo pa sa 2 factorial. Ang 2 factorial ay 2 times 1. So, ayan. Pag multiply mo sila lahat. So, anong magiging sagot? 5 times 4 times 3 times 2 times 1 times 2 is equal to 240. So, next. 3 factorial plus 4 factorial. So, i-simplify mo muna yung factorial bago mo ipag-plus. So, 3 times 2 times 1. So, simplify mo muna yan. Yan ang uunahin mo. Plus 4 times 3 times 2 times 1. So, ang 3 factorial ay 3 times 2, 6 times 1, 6 plus 4 factorial 24. So, tsaka mo sila ipagpa-plus. 6 plus 24 is equal to 30. Yan. So, ganyan po ang ating gagawin. Next. 7 factorial divided by 5 factorial. So, ganun ulit. 7 times 6 times 5 times 4 times 3 times 2 times 1 over 5 times 4 times 3 times 2 times 1. So, ito munang numerator ang uunahin natin. 7 factorial ay ito pala, number 1 pala yung 5,040. So, ang 5 factorial naman ay
120. So, saka mo sila ipag-divide. 5,040 divided by 120 is equal to 42. Yan. Pero may shortcut tayo dyan para hindi na natin ipag-multiply pag masyadong malaki. So, ganitong gagawin natin. 5 factorial yung nasa baba. Itong 7 factorial, gagawin natin 7 times 6 times 5 factorial. Dahil lang 5 factorial ay 5 times 4 times 3 times 2 times 1. So, same lang siya dito. So, itong 7 factorial, ganito din siya. Over 5 factorial. So, puro multiplication yung nasa numerator. Tapos, i-divide mo sa 5 factorial. Ibig sabihin, pwede mong i-cancel yung 5 factorial na nasa taas at nasa baba. Ang matitira na lang ay 7 times 6. So, equals 42. So, ganyan ang ating shortcut kapag division ng factorial. So, ganito din. 9 factorial over, ginawa lang slash, pero divide pa rin yan. So, ganun pa rin yung 9 times 8 times 7 times 6 times 5 times 4 times 3 times 2 times 1 over 7 times 6 times 5 times 4 times 3 times 2 times 1. So, ang 9 factorial, yung numerator ay 362,880 divided by, ang nasa baba, 7 factorial ay 5,040. So, pag pinag-divide mo, 362,880 divided by 5,040 is equal to 72. Ay, hindi na pala kita. Sorry po. Equals to 72. So, ang shortcut uli, ganun din. So, 7 factorial yung nasa denominator. Ititigil mo yung multiply niya sa 7 factorial. 9 times 8 times 7. Imbis na ituloy mo sa 6, 5, 4, 3, 2, 1, tigil mo muna sa 7 factorial. Tapos, over yung 7 factorial, pwede mo na silang i-cancel, taas, baba. So 9 times 8 na lang is equal to 72. So yan ang ating solution sa letter A. Letter B naman, solve for the value of x. So x equals 8 factorial, yung number 1. So, simple lang, di ba? X equals 8 times 7 times 6 times 5 times 4 times 3 times 2 times 1. X equals 40,320. So, paano naman to number 2? 5 factorial is equal to x plus 2 factorial. So, ang gagawin ko pag ganito, kailangan yung x ay matitira sa isang side ng equal. Itong 2 factorial kasama ng x. So, itong positive 2 factorial, ilalagay mo sa kaliwa ng equal, magiging negative 2 factorial. So, 5 factorial minus 2 factorial is equal to x. So, natira na yung x sa kanan, itong positive 2 factorial, nilipat mo sa kaliwa, kaya naging minus 2 factorial. So, simplify mo na. Yung 5 factorial, 5 times 4 times 3 times 2 times 1 minus 2 factorial ay 2 times 1 equals x. So, simplify mo muna bago mo i-minus. So, ang 5 factorial ay 120 minus ang 2 factorial ay 2 equals x. So, 120 minus 2 is equal to 118 equals x. So, baliktarin mo lang. X equals 118. Okay, next number 3. X over 5 factorial times equals 3 factorial pala. So, pag nasa denominator naman yung factorial,
syempre ititira mo pa rin yung x sa isang side. Ililipat mo siya sa kanan. So parang magko-cross multiply ka para mapunta to sa numerator, itong 5 factorial, multiply mo siya sa 3 factorial para matira yung x sa kaliwa. So magiging x equals 3 factorial times 5 factorial. Yung nasa denominator, tinimes mo dito sa nasa kanan ng equal. So ganun uli, factorial mo muna bago mo ipag-multiply lahat. So 3 factorial, 3 times 2 times 1, 5 factorial, 5 times 4 times 3 times 2 times 1. So x equal to so ang 3 factorial ay 6 times ang 5 factorial ay 120. So 6 times 120 is equal to 720. So yan po. So actually dito pwede nyo siyang isipin na, sulat ko ulit, na minultiply nyo siya both sides by 5 factorial. Kung nalilito kayo dito sa ginawa ko, cross multiply. So ganun din, 5 factorial, cancel kasi nasa denominator to, cancel dito, x na lang natira. So ganun pa rin, 3 factorial times 5 factorial. So same lang dito, shortcut ko lang. Okay, so next, x minus 8 minus 5 factorial equals 4 factorial. So yun nasa loob muna ng parenthesis ang uunahin natin. So x minus 8 minus 5, 3 factorial equals 4 factorial. So simplify muna natin yung mga factorial. X minus 3 factorial, 3 times 2 times 1. So yan muna ang isi-simplify natin. Ito rin, 4 times 3 times 2 times 1. So x minus 3 times 2, 6 times 1, 6. X minus 6 equals, ito 4 factorial ay 24. 4 times 3 times 2 times 1 equals 24. So naging x minus 6 equals 24 na. Kailangan matira yung x sa kaliwa. So itong minus 6, lilipat mo sa kanan ng equal, magiging plus 6. May iba yung sign. So magiging x na lang matitira sa kaliwa ng equal, equals 24 plus 6. So x equals 24 plus 6 is equal to 30. So x equals 30. Okay, next, last, number 5. 3x equals 9 factorial over 7 factorial. So gaya ng ginawa natin kanina, sisimplify muna natin yung mga factorial. 3x equals, so di ba pag magdi-divide, titingnan mo 7 factorial na sa denominator. So yung taas, 9 times 8 times 7 factorial mo na, huwag ka nang dumiretso kasi ganun din naman yon. 7 factorial yung nasa baba. So cancel na yung 7 factorial. 3x is equal to 9 times 8. So 3x is equal to 72. 9 times 8 is equal to 72. So divide mo sila pareho sa 3 para matira yung x. So cancel na yung 3, x na lang yung natira sa kaliwa, equals 72 divided by 3 ay 24. X equals 24. So ganyan po natin isosolve ang ating learning task 2. Sana may natutunan kayo, at kung may natutunan kayo, please like, share sa inyong mga kaklase, best friend, tropa at crush, at pasubscribe nyo na rin sila sa ating YouTube channel. At magmo-Mobile Legends na kami ni Ate Ham. Nauna na siyang maglaro. Bye-bye!